Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. This is Daisy Mailom or Gorgeous Daisy M. Let's talk about the law of detachment and why? Bakit nga ba favorite ko to? Lagi pag-usapan sa TikTok, sa live streams, eksena ng taon. Ano nga ba, Mare, yung law of detachment? It's the ability to release the attachment dun sa mga desires natin or the ability to release the pressure from the results or outcome of our manifestation. It's allowing the universe and your subconscious and your conscious mind to do the things for you. Yung magic, like pinapaubaya mo na. Or another term for law of detachment is you let go and you let God. Yeah. And another term for law of detachment is pagiging stoic or yung stoicism. Nabulol na ako. By Marcus or Aurelius. Tama ba? Marcus something? Basta yon. Dati talaga mga best, sobrang sensitive kong klaseng tao. Like, parang simpleng salita lang ng magulang ko. Pag pinagalitan ako, iiyak na ako. Tapos, madalas ako nag-overthink sa gabi. Kung tama nga ba yung mga eksena ko within the day. Minsan nag-overthink din ako pag may akala ko ako yung pinag-uusapan sa gilid. Feeling ko ako lagi yung topic ng conversation, tapos iiyak na lang ako sa gabi. Nasa ganong sobrang emotional, sobrang sensitive. Minsan nakakapagod pala kapag ganun yung character mo. Lately ko lang din yung na-realize nung nagbago ako ng identity kasi nga mataas yung pangarap ko. So, alangan naman maging stuck ako doon sa ganung notion na mag-settle ako sa ganung attitude. So, we have to identify ano nga ba yung mga kailangan nating baguhin sa sarili natin. And honestly, nahirapan ako sa law of detachment. For me, law of attraction and other universal laws, okay siya. Pero ang law of detachment, ibang usapan to. Kasi dito, mga bebe, ang gist kasi dito, the more that we show God or the universe our weaknesses, the more na niya tayo. Alam mo yung iti-trigger tayo lalo ni God kapag alam niyang mahina tayo sa ganong aspect or iti-trigger tayo ni universe kung anong tawag mo sa kanya. Kasi gusto lang naman talaga ni God na maging strong tayo, yung character natin. Kasi nga, if hindi nga natin babaguhin yung character, yung identity, yung self-image, attitude, behavior, etc., yung paradigm system natin, imposible nating marating yung hinihiling natin sa kanyang manifestation. Magkakambal kasi yun eh. So, alam niyo, Mare, kailangan yung pag-aralan yung law of detachment. Yes, kasi kahit ako, pinag-aralan ko siya at doon ako pinakasinubok ni God. As in, paulit-ulit ako nagkakamali, paulit-ulit ako umiiyak kada gabi. Parang dati, walang gabi ang hindi ako umiiyak hanggat sa napagod na lang ako, hanggat sa ako mismo yung nag-seek. Paano ko nga ba mababago na sobrang emotional ko? Kasi hindi to pwede. Yes. First thing that you must do is you have to prioritize yourself and your whole being. Yes. Kailangan mong i-apply yung self-love, self-care, self-improvement, lahat na ng self-sureness. You have to invest on yourself. You have to know yourself all over again. Kilalanin mo ang mabuti yung sarili mo this chapter of your life. Kasi paano mo i-apply yung law of detachment kung hindi mo pina-prioritize yung sarili mo if forever kang people pleaser? Diba? Parang, girl, hindi pwede yun. Attach ka pa rin sa emotions ng iba. Parang, hindi pwede. Dapat yung foundation, yung basis ng principle na to is so strong, so you have to know yourself. Alamin mo yung strength, yung weaknesses mo, ganyan, Mare. Pinaka talaga natutunan ko dito is you must not force any situation to happen. Ito ang magiging cause ng heartbreak mo. Hindi dapat nating ipwersa lahat ng bagay. Kasi kung para sa atin talaga. We have to believe on that principle that everything will work out for us in the end. No? If hindi talaga sa atin isang bagay, edi hindi talaga para sa atin. Bakit natin hahabulin? It's also the meaning of the law of attraction. Kung ano yung whatever it is yung hinahabol mo, mas lalong tatakbo yun palayo sa'yo.
So, technically, hindi natin kailangan mag-worry, ma-pressure, mag-overthink because everything will work out for us in the end. I mean, balikan natin yung mga dati nating decision making at yung buhay natin ngayon. 'Di ba, nakikita niyo naman yung results? Okay naman ikaw ngayon, 'di ba? Parang, ang galing ni God. Nag-workout pa rin. Kahit mali yung naging decision natin before, okay naman tayo ngayon. Nandito pa tayo, meron pa tayong second chance. As long as gumigising tayo sa umaga, may chance tayong baguhin yung future natin. At saka mas na-strengthen dito sa law of detachment yung faith ko. Kasi nga, the ability to detach, no? And to release the pressure, the ability to control. Yung parang gusto mo lagi, yung alam mo lahat ng mangyayari. Kasi ganun ako dati. Panganay kasi ako, guys, and yun yung nadala kong trait na gusto ko planado, gusto ko, alam ko yung mga susunod-sunod na mangyayari, naiinis ako kagad pag hindi nasusunod yung plano. But when I applied the law of detachment, I have to, accept the uncertainties. Kailangan maging okay ako sa, sa delays, o maging okay ako sa whatever it is kung ano mangyayari dun sa pursuit ng dreams. Like, yung in-between, di ba, ikaw to ngayon, reality mo, ito yung reality ng, like, your 5D reality or your future, ano yung mangyayari in-between? Dapat maging okay ka doon, maging good sports ka, na kaya mo makibagay sa kung ano ibigay na challenge sa'yo ng universe. Yung parang hindi ka matatakot sa ibibigay sa yung pressure, kung hindi, game on. Parang ganun yung character. Punong-puno ng faith. Yun yung law of detachment. At saka mga bebe, yung main point talaga nito, yung talagang pinaka-bonggang eksena is the word letting go. You have to let go of all the negative emotion, thoughts, traumatic experiences, your past, yung mga sad memories mo, you have to let it go. Lahat ng nag-hold back sa'yo, you have to learn how to let it go. Which is very hard. I know the feeling kasi na-experience ko to. Talagang pinush ako ng universe before na Daisy, in order for you to jump, you have to let it go. You have to trust me. Yun yung message ni God sa akin. Kailangan mo sa akin magtiwala, Daisy, na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Kung hindi mo to i-let go, yung nakaraan mo, hindi to mangyayari. Hindi tayo mag-flip sa next chapter of your life. Imposible to. So, sa akin, sa una natakot ako sa letting go. Kasi nga, gusto ko gamay ko lahat. Gusto ko kontrolado ko. Pero, the more na mas nakilala ko si God, or si universe, si Lord, kung whatever yung tawag sa kanya ko, doon ako natutong palalimin yung paniniwala ko sa kanya. Na, okay, kung ano man mangyari within the day, I just know that everything will work out for me. Nasa ganong detachment ako, be. Like, sige, hindi para sa akin yung opportunity na yan, alam ko meron sunod. I just know. I'm just so, yung feeling ko, yung confidence level na gusto ni God na ma-acquire natin, na maniwala tayo lalo sa Kanya. And when you let go of that, you make room for the good that you desire. Ito na yon, dito na papasok yung unlimited blessing. Parang kang naka-buffet sa restaurant. Parang ikaw na lang yung mamimili. Parang malulunod ka sa daming blessings na ibibigay sa'yo ni God. Promise, magbabago yung buhay mo. Mare, the more na hindi ka na masyadong na-pressure, nag-enjoy ka sa life, sa present moment, kung ano yung ihain sa harapan mo, kung ano yung hingin ng sitwasyon, doon mo i-focus yung attention mo, yung energy mo, and the universe will reward you. God will reward you. Kasi bakit? The more that you enjoy and love the present reality, the more na mas magiging maganda yung future mo kasi positive frequency or high frequency yung ini-emit mo ngayon. So, kung anong ba yung tinanim mo, yun yung aanihin mo, di ba? Yun naman yun eh. Universal law yun eh. Di ba? Law of cause and effect. At syempre, you have to allow yourself to be who you are. Maging authentic tayo sa mga sarili natin. Hindi natin kailangan mangopya sa ibang tao.
yung pressure na kailangan tayong kailangan tayong mag-people please, hindi mo na yun kailangan ngayon. You have to stick with your own identity, maging authentic ka. Kasi when you naging authentic ka, mas makaka-attract ka ng mga tamang tao, grupo ng tao, like everything. Magiging authentic din sa paligid mo. And especially, you have to allow others to show their true colors. Huwag na nating kontrolin yung ibang tao. Minsan kasi gusto natin na, meron kasi tayong ideology ng ibang tao, like sa friends, sa family, sa kapatid, sa magulang, sa partner natin. Meron tayong nai-imagine na ideology about them. But, we have to keep it to ourselves din na we don't have to control them, no? Para lang masunod yung gusto natin. Hayaan natin silang, like may buhay naman silang kanila. So, whatever it is, kung ano mangyari, sila yon, like cargo nila yon. Tayo, nandito lang tayo to support them. But, kapag nagpakita na sa'yo ng true color ang isang tao, maniwala ka dun, be. Pag pinakita niyang red flag siya, huwag ka na magbulag-bulagan, be. If they don't treat you right, let them be. It is what it is. You have to leave when it no longer serves you and your purpose and your life. Yeah, it all boils down din sa pagkakakalanan mo sa sarili mo. 'Di ba? Naka-cross ba yun sa boundaries mo? Kapag naka-cross, detach. We have to detach. Ano pang kailangan natin gawin? Kaysa habulin natin ng bonggang-bongga, papagod ka lang. Maubusan ka lang ng energy. Alam mo yun, yung parang ang law of detachment kasi ma-apply mo siya sa lahat sa iba't ibang aspects of your life, sa relationship, sa business, sa health, sa career, chauvinist, ikaw bahala. Law of detachment equals you let go and you let God. Pero, ang dami sa akin sa TikTok, nalilito daw sila sa law of detachment, parang, tsaka sa law of attraction, ganyan-ganyan. Lahat kasi ng universal laws, guys, is connected to each other. So anyway, hindi ka kasi pwedeng mag-detach kagad, no? Ito yon, disclaimer, i-debunk ko sa inyo. Panghuli nyo gagamitin yung law of detachment when it comes to your manifestation. Bakit panghuli? Kasi, ano bang i-detach mo sa una pa lang? So, sa una, sa creative process kasi, the first thing you must do is to be specific on what you really want to do in your life. Makikita niyo yun sa Bible at sa lahat ng mga self-help books, religious books, regardless of your religion and culture, nandun yun, yung creative process. The first step is to be specific and you have to ask the universe or ask God doon sa specific na yun na gusto mo. Hindi pwedeng bahala na, Mare. Hindi ganon. Tapos magtatampo pa tayo kay God pag basta-basta na lang yung ibigay sa atin. Tayo naman minsan may kasalanan. Hindi din naman talaga natin alam yung gusto natin, di ba? The second thing, yung second step ng creative process is to believe. You have to feel and believe that it is already yours. Yung iba hindi kaya ito gawin. Kasi sabi, ano yan? May napanood ako sa TikTok, yung fake it till you make it. Nasa Bible yun. Nakakaloka. Nakalagay yun sa scriptures. Kahit sa ang psychology books, you have to believe. Doon nagagana yung faith. And then, the third step is to receive. Doon sa third step na yon, doon na yung law of detachment. You have to detach from the outcome. Kasi, dito na, susubukin ka kasi ng universe, ni God, na kapag malapit ka na sa manifestation mo, andyan na yung mga pagsubok. Magpapagiba ka ba sa mga distractions, sa pressure, magpapa-apekto ka ba? Kumbaga para kang bote ng coke na kinalog, tapos sasabog na ng bigla. O kaya bulkan. Mare, dito, we have to release the pressure, the noises, the distraction, lahat, the temptation. We have to detach from that. So, dito mo gagamitin ang law of detachment sa pahuli na.
Okay? Pag alam mo na gawa mo na yung part mo, like 100% na nag-show up ka sa dreams mo, sa manifestation, sa goals, like you did your best. 1,000,000%. You let go and you let God na lang. Diba? Kasi alam mong sa'yo na yon, yung opportunity na yon. Ayaw mo lang magpa-pressure. Minsan kasi kaya hindi napapapunta sa atin ng isang bagay, ang isang manifestation, dahil nakakain tayo ng pressure mula sa ibang tao. Sa sinasabi ng iba, kaya nade-delay yung manifestation. So kung ayaw mo ma-delay yung manifestation, sa huli, law of detachment. Tanggalin natin ang pressure, you enjoy life, and you must believe and have faith that everything will work out for you. That whatever it is, kung ano yung desire mo, it is already yours. Sayo na yon. Hindi na yon makukuha ng iba. Kasi, bakit? Pulido ka gumawa. Every day, you show up. So, 100% pa yung energy mo. Attention mo, lahat na. Wala kang iniwang butas para magkamali, para magkulang. Binigay mo lahat sa pangarap na yon. Imposible. I tell you, imposible hindi sa'yo ibigay yan. Kasi sa'yo na yan. The moment you make a committed decision and take inspired action towards that vision or goal. So, alam niyo yung mga mare, I'm just so passionate about this. Kasi, akala ko kasi puro grind na lang ng grind, puro hustle na lang ng hustle. Pero, let's normalize taking a break, pahinga. At, alam niyo ba, para ako nagra-rap, ang bilis ko magsalita, no? Magkakaaroon kasi tayo ng analysis paralysis if masyado tayong madaming inintindi all at the same time. So, doon nyo din ma-apply yung law of detachment. Kaya, mas napapansin ko, pag nagtitake ako ng break, nagtitake ako ng rest, nagdi-detach ako sa pressure, sa outcome, sa results. Kasi alam ko, akin na yun eh. Tsaka mas maganda yung nangyayari. Pag binibigyan ko ng time na tumubo yung tinanim ko. So, wag natin lagi silipin yung mga spiritual seeds na tinatanim natin. Parang nang sa paghahalaman, no? Hayaan natin mamunga. Go! Tayo, relax lang tayo. Oo, enjoy sa life. Happy, ganyan, mare. So, wag natin tanggalin yung pagka-playful natin, yung pagtitik ng rest, vacation, ganyan. Kailangan natin yun. Kailangan natin mag-detach. So, ayun lang. Diba? You know, so the common ground is whatever yung magiging outcome, magiging okay naman lahat. Kasi in the end, everything will work out for us. You just need to trust the universe or trust God sa process ng pagpe-pursue natin sa lahat ng mga heart's desire natin. So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo sa YouTube video na to. If na-enjoy nyo to, you can share it to your friends. And, comment kayo sa comment section. Kung meron kayong gustong topics na sunod nating pag-uusapan. Kasi, I'm making contents like super 100% quality for you. So, I want to know your insights, your, comments, like suggestion, kung paano ko pa mapapa-improve tong mga YouTube contents ko. So, yun lang. Thank you so much for watching. God bless you. And I hope ma-apply mo tong law of detachment sa life mo. Bye!